O kay gandang pagmasdan ng mga tanawin dito sa Pangasinan, daming mga kaibigan. Tunay nga na ang pag-ibig ng Diyos napakadakila. Dito sa Agno, magpupuri kay Kristo. Oh, 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 ah. Dito sa Agno, maraming mga tao, daming nangangailangan sa iyong mga salita, kaibigan. Dito sa Agno, ang mga tao nangangailangan sa iyo, Kristo. I love Pangasinan, tanggapin ang libreng kaligtasan. I love Pangasinan. Oh. Praise God, no? Napakahalaga po sa mga isang tao na maunawaan niya yung mga pagpapalang gradual, lalo na ngayon na alam naman natin na hindi rin tayo magtatagal sa katawang lupa. So, mag-enjoy din tayo. Napakasarap maging Christian, no? Nanyayahan ko kayo na tuklasin ang words of God, no? At kilalanin si Jesucristo, no? Bilang tagapagligtas ng ating buhay. At ako naniniwala ko, mga minamahal, napakabuti ng Panginoong Hesus sa ating buhay, no? May plano siya sa atin. Habang ginigising niya tayo, sa ginigising tayo ng ating mahal na Panginoon, may plano siya araw-araw sa ating mga buhay. Kaya bilang isang Kristyano, lagi mong tatandaan, James 4:10, be humble yourself into the sight of the Lord and He will lift you up. Kung ikaw ay magpapakumbaba sa ating mahal na Panginoong Hesus, ipapataas ka niya. No, ipapataas tayo ng ating mahal na Panginoon. At kahit anong mangyari, mga minamahal, lagi mong pasalamatan ang Diyos sa buhay mo. At naniniwala ko, ang mundo natin ay ito magtatagal. Tayo lahat din po ay lilisan. Kaya napakalaga, minsan corny, kasi nandito tayo sa beach, maraming nagiinuman, maraming nagbabanding, pero napakalaga din na i-remind tayo. No, so ang salita kasi ng Lord, kailangan din natin siyang ibahagi, lalo na sa mga ligaw na kaluluwa. Kaya kayong lahat na nandyan, sabi ng Bible sa Roma 6:23, ang kasalanan, kabayaran nito'y kamatayan. Ngunit ang regalo ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hangganan. So ang buhay na walang hangganan ay pagkakaloob lang yan sa mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. So balikan natin yung Holy Week. Ano nga po yung sacrifice? Sakripisyo, yung tinatawag na ginawa ni Kristo nung siya po ay pinatawag ng mga Hudyo. No, pinatawag siya dahil po hindi siya matanggap kasi siya po ay nangangaral, siya po ay naghihimala, no? Bigla siyang dumating, no? Dahil po pala sa ating mga kasalanan. At doon tumawag siya ng 12 disipulo. Nung tumawag siya ng 12 disipulo, mga minamahal, yun na po yung tinatawag natin na pagkakala, no, sa ginawang tinapos ni Kristo. Nangaral siya sa kanyang mga disipulo. Nangaral siya, tinawag niya si Pedro, no? Tinawag niya si Pedro, natagpuan sa lawa ng Galilee. No, si Pedro, natagpuan siya ni Jesus doon at tinawag niya at sinabi, Pedro, ihagis mo yung lambat, ihagis mo. So tama-tama, may dagat dito. Pag lasing na lasing na yung kasama mo, ihagis mo. Diba? Ganun yun, no? So napakahalaga ng ating
pangunawa dyan. No? Pero si Lord, iba naman yung hinagis niya. Inutusan niya si Pedro, hinagis yung lambat. Kasi sabi niya, wala namang makukuha ditong isda kasi matagal na tong ganito lang ang lugar na to. So hindi niya kilala yung lumapit sa kanya. Rabay, ang pagkakala niya. Ano yung rabay? Guro. Guro. Yun. Maya sinabi Kristo sa kanya na hinagis mo yung lambat dyan sa lawa. Nung hinagis niya yung lambat sa lawa, mga minamahal, nung hinagis niya, nagtaka siya, parang bumibigat yung lambat. Sabi, hilahin mo yung lambat. Hilahin mo yung lambat, Pedro. Nung hinila niya yung lambat, ang dami niyang nakuhang mga isda. No? Ang dami niyang nakuhang mga isda. So yung isda na yun, mga minamahal, to God be the glory, galing po yun sa kapangyarihan ng ating Panginoon, sa ating dakilang Ama. So doon, mga minamahal, to God be the glory, yung pagpapala na yan, yun na po yung tinatawag, kapatid kaibigan, na blessing. No? Yung blessing na yan, kapatid ko, na sinabi ni Jesus kay Pedro na simula ngayon na hindi na isda ang huhulihin mo, tao. Tao na ang huhulihin mo. So tao na. O, maraming tao, no? Merong iba, kahit nasa gobyerno, pero nag-a-addict pa rin. Di ba? Huhulihin yan, di ba? Di ba? May mga ganun. Merong iba dyan na talagang masama ang ugali. Masama ang ginagawa. Hinuhuli siya ni Lord. Amen. Kasi kung hindi tayo makakatakas kay Lord. No? Pero sa imong kakilala, kaibigan, or jowa, or boyfriend, girlfriend, pwede kang magtago, magsinungaling. Pero kay Lord, hindi ka makakapagtago sa Kanya. Kilala ni Lord kung ikaw lasing na lasing na. Di ba? Amen. So, ganun yun. Alam niya ang ginagawa natin. Pero si nanay, tatay, hindi niya alam anong ginagawa mo ngayon. Pero si Lord, alam niya anong ginagawa mo ngayon. No? Kaya kahit anong mangyari, no, wala tayong may tatago sa Diyos. Kaya bilang isang Kristiyano po, naniniwala ko, Jesus is the way, the truth, and the life. No? No one comes to the Father except through me. Tinatawag ko aking mga sister in Christ, no? Kantayin namin yung